Galing po kami sa Tsina. Sa Tsina? Opo. Mga takas po kami. Noong 2004, isang araw sa isang liblib na nayon sa kabundukan ng Benguet, natagpuan ng 62 laman, taong gulang na si Jose Lolo Jose Reyes, ang dalawang magkapatid na babaeng walang malay. Ayon sa batas, dapat niya silang i-report, ngunit dahil sa habag, dinala niya sila sa kanyang tahanan upang alagaan. Ngunit sino ang mag-aakala na ang desisyong ito ay lubusang magpapabago sa kanyang buhay? Lolo, buntis po kami. Ano? Totoo ba yan? Opo, pareho po kami. Paano kaya tatanggapin ng mga taga-nayon ang kagulat-gulat na sitwasyong ito? At magiging isang tunay na masayang pamilya, kaya silang tatlo? Ito ay isang kuwento ng pag-ibig na lumampas sa digmaan at ideolohiya. Isang kuwento ng tunay na pamilya na higit pa sa dugo. Ang nakakaantig na totoong kuwento ng pag-asang sumibol mula sa kawalan ng pag-asa ay magsisimula na ngayon. Magandang araw. Ako po si Lina Santos. 40 taong gulang na po ako ngayon at nakatira sa Sitio San Roque, La Trinidad, Benguet. Ang kuwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang serye ng mga pangyayaring mahirap paniwalaan. Ito ang kuwento mula noong isinugal namin ng aking pentote sangto, taong gulang na kapatid na si Maria, ang aming mga buhay para makatakas mula sa Tsina hanggang sa kasalukuyan. Sa totoo lang, hindi madaling ilahad ang ganitong kuwento sa publiko, ngunit naglakas loob ako dahil naisip ko na ang aming mga pinagdaanan ay maaaring magbigay ng pag-asa sa iba. May isang taong dumating sa pinakamadilim na sandali ng aking buhay. Dahil sa kanya, kami ay nagkaroon ng isang ganap na bagong buhay. Hayaan ninyong ikuwento ko ng dahan-dahan kung paano binago ng aming pagkikita ang aking buhay. Noong huling bahagi ng tagsibol ng 2004, sa isang compound ng isang kumpanyang pag-aari ng gobyerno sa isang liblib na probinsya sa Yunnan, Tsina. Isang malamig na hangin ang umiihip sa ilalim ng kulay abong kalangitan. Itinaas ni Lina ang kwelyo ng kanyang uniforme habang nagbabantay sa poste. Sa edad na 25, wala nang bakas ng kasiglahan ng pagkabata sa kanyang mukha. Isang malalim na kalungkutan ang bumabalot dito. Ate, iniisip mo na naman si Liwei, no? Dahan-dahang lumapit ang kapatid niyang si Maria. Sa edad na 22, payat din ang mukha ni Maria, tulad ng kanyang ate. Ang magkapatid ay nagsisilbi sa iisang compound at sa isa't isa na lamang sila umaasa. Tama na, Maria. Tapos na ang lahat, nanginginig ang boses ni Lina, ngunit sa kanyang isipan, patuloy na naglalaro ang huling larawan ni Liwei. Sariwa pa rin ang sakit ng araw na iyon nang akusahan si Liwei bilang isang subversibo at binitay dahil sa pagsubok nitong ilantad ang katiwalian sa kanilang lugar. Alam mo naman ate, kung gaano kabuting tao si Kuya Liwei, tapos tatawagin nila siyang subversibo? Hinaan mo ang boses mo. Paano kung may makarinig sa'yo? Mabilis na tinakpan ni Lina ang bibig ng kapatid. Sa lugar na iyon, napakaraming bagay ang hindi maaaring basta-basta sabihin. Ang pagsasabi ng katotohanan ay katumbas ng pagsugal sa sariling buhay. May sarili ring pighati si Maria. Minahal niya si Chen Jun, isang lalaking may angking talento sa sining. Ngunit pumanaw ito dahil sa malnutrisyon at tuberkulosis nang hindi man lang nakatanggap ng sapat na lunas. 20 taong gulang pa lamang ito noon. Ganoon din si Chen Jun. Sobrang hilig niyang magpinta, namuo ang luha sa mga mata ni Maria. Nasa kanya pa rin ang maliit na sketchpad na huling iginuhit ni Chen Jun para sa kanya. Iyon na lamang ang tanging alaala niya rito. Ano bang nagawa nating mali para danasin ang ganitong hirap, ate? Hindi ko na alam. Hindi ko na talaga alam. Nagkayakapan ang magkapatid at umiyak. Para sa kanila, wala nang pag-asa. Ang mga taong mahal nila ay pumanaw na at tanging kawalan ng pag-asa na lamang ang natira. Ilang araw ang lumipas
Tinawag ang magkapatid ng isang matandang babaeng nagtatrabaho sa kusina ng compound. Si Ginang May, mahigit 60 pa anyos na, ay nagsisilbing tagapagluto at itinuturing na parang sariling apo ang mga kabataang manggagawa. Mga iha, halika kayo rito. Laging may mainit na ngiti sa kulubot na mukha ng matanda. Ngunit iba ang itsura niya ngayon. Ginang May, ano po iyon? Mga anak, balak niyo bang manatili na lang dito habang buhay? Matapos mawala ang mga mahal niyo sa buhay? Wala na kayong pag-asa? Nagulat ang magkapatid sa sinabi ng matanda. Delikado? Kahit ang pag-usapan lang, ang mga bagay na iyon. Nako, Ginang May, hindi po kayo dapat nagsasalita ng ganyan. Hay, mga apo ko, kahit mamatay na ako ngayon, wala na akong pagsisisihan. Pero kayo, dapat maging iba ang kapalaran ninyo. Dinala ng matanda ang magkapatid sa isang tahimik na lugar. Pagkatapos, ay naglabas siya ng isang maliit na balutan. Ito ang lahat ng naipon ko sa buong buhay ko. Hindi ito malaki. Pero sana, makatulong ito para makapagsimula kayo ng bagong buhay. Ginang May, ano po ito? Tumakas na kayo patungo sa timog. Dito, hindi kayo magiging maligaya. Hindi makapaniwala ang magkapatid sa narinig. Ang pagtakas ay isang bagay na hindi nila kailanman inisip. Ginang May, imposible po yan. At masyadong delikado. Walang imposible sa mundo kung may determinasyon. Hinawakan ng matanda ng mahigpit ang mga kamay ng magkapatid. Magaspang at kulubot ang mga ito, ngunit puno ng walang hanggang pagmamahal. May kilala ako. Tutulungan niya kayo. Ilang araw ang lumipas, nakilala nila ang taong tinutukoy ng matanda. Hindi nila alam ang pangalan o edad nito, ngunit nakaramdam sila ng tiwala sa kanyang mga mata. Nakapagdesisyon na ba kayo? Mababa at seryoso ang boses ng lalaki. Opo, buo na po ang aming loob, sagot ni Lina. Tumango rin si Maria. Naisip nilang hindi na sila maaaring manatili pa sa lugar na iyon. Hindi ito magiging madali. Isusugal ninyo ang inyong buhay. Alam po namin. Kung gayon, maghanda na kayo. Kukontakin ko kayo. Pagkalipas ng ilang araw, ang paghahanda sa pagtakas ay mas komplikado kaysa sa inaasahan. Kinailangan nilang isaulo ang ruta, pag-aralan ang mga dapat gawin sa oras ng emergency at magdala lamang ng kaunting gamit. Ang pinakamahalaga ay hindi sila dapat mahuli. Ate, sa tingin mo ba magiging maayos ang lahat? Magiging maayos din. Kailangan nating mabuhay. Hinaplos ni Lina ang balikat ng kapatid. Sa totoo lang, natatakot din siya, ngunit kailangan niyang magpakatatag sa harap ng kapatid. May isang batang guwardiya sa compound na nagngangalang Xiao Zhang. 20 taong gulang pa lamang ito, ngunit may mabuting puso. Nang malaman niya ang sitwasyon ng magkapatid, nagpasya siyang tumulong. Ate Lina, Ate Maria, dalhin niyo ito. Iniabot ni Xiao Zhang ang isang mapang iginuhit niya sa kamay. Detalyado nitong ipinapakita ang mga ligtas na daanan at mga lokasyon ng mga patrol. Xiao Zhang, mapapahamak ka kapag ibinigay mo yan sa amin. Ayos lang po. Mas mahalaga na maging masaya kayo. Naantig ang magkapatid sa kanyang busilak na puso. Naisip nilang may pag-asa pa sa mundo dahil may mga taong tulad niya. Dumating na ang araw ng kanilang pagtakas. Sa kalaliman ng gabi, naghintay ang magkapatid na may pusong tila sasabog sa takot. Handa na ba kayo? Dumating ang kanilang koyote o tagapagpuslit. Isa siyang dating sundalo ng Special Forces at sanay sa ganitong mga gawain. Opo, handa na po kami. Dumating si Ginang May para sa huling pamamaalam. Mga apo ko, siguraduhin ninyong magiging masaya kayo sa timog. Umiiyak na niyakap ng matanda ang magkapatid. Salamat po, Ginang May. Maraming salamat po. Walang anuman. Ako pa nga ang dapat humingi ng tawad dahil hindi ko na kayo matutulungan ng higit pa. Pagkatapos ng pamamaalam,
nagsimula na ang kanilang pagtakas. Sadyang gumawa ng gulo si Ginang May sa kusina para ilihis ang atensyon ng mga guwardiya. Pinatay naman ni Xiao Zhang ang ilaw sa isang watchtower at nagpaputok ng baril sa hangin para bigyan sila ng oras. Ngayon na, sumunod kayo sa akin. Sa pangunguna ng Coyote, nakalabas ng compound ang magkapatid. Tila sasabog ang kanilang mga puso, ngunit hindi sila maaaring huminto. Isang masukal at mapanganib na gubat ang kanilang nilakbay. Napunit ang kanilang mga damit sa mga tinik at nasugatan ang kanilang mga paa sa mga bato, ngunit hindi sila maaaring tumigil. May mga humahabol sa kanila sa likuran. Kaunting tiis pa. Malapit na tayo. Sa paghihikayat ng Coyote, naglabas ng huling lakas ang magkapatid. Sa wakas, isang malapad na ilog ang kanilang natanaw. Ito ang hangganan. Nandoon na ang kalayaan. Habang tinutulungan sila ng Coyote na tumawid gamit ang isang maliit na bangka, narinig nila ang mga putok ng baril. Naabutan na sila ng mga humahabol. "Tumawid na kayo, bilis!" Sigaw ng Coyote. Nakatawid ang magkapatid, ngunit tinamaan ng bala ang Coyote habang sinusubukan nitong iligaw ang mga humahabol. "Kuya!" Susubukan sanang bumalik ni Lina, ngunit iwinagayway ng Coyote ang kanyang kamay. "Umalis na kayo. Bilis!" Dahil sa kanyang sakripisyo, halos hindi na nakayang makarating ng magkapatid sa ligtas na lugar. Matapos ang ilang linggong paglalakbay sa dagat, nakarating sila sa Pilipinas, ngunit ang kanilang mga katawan at isipan ay nasa sukdulan na. Ang matinding stress at pagod sa proseso ng pagtakas ay umubos sa kanilang lakas. "Ate, hindi ko na kaya." Bumagsak si Maria. Ganoon din si Lina sa isang liblib na daan sa kabundukan ng Benguet. Bumagsak ang magkapatid. Habang unti-unting nawawalan ng malay, naisip nila, ganito na lang ba kami mamamatay? Ngunit ang tadhana ay may inihandang bagong pag-asa para sa kanila. Lingid sa kanilang kaalaman, may isang taong papalapit na sa kanila. Siya, si Jose Reyes, isang 12 taong gulang na lalaking may gininto ang puso. Sa pagsikat ng araw, isang bagong kabanata sa buhay ng magkapatid ang nakatakdang magsimula. Ang tapang na isinilang mula sa kawalan ng pag-asa ang nagdala sa kanila hanggang doon. At ngayon, oras na para makilala nila ang tunay na pag-asa. Ang sakripisyo ni Ginang May, Xiao Zhang, at ng Coyote ay hindi masasayang. Nakaligtas ang magkapatid at nakamit ang kalayaan. Bagamat walang malay at nakahandusay, sa kanilang mga puso ay nananatiling nagniningas ang pag-asa para sa isang bagong buhay. Matapos tahakin ang madilim na lagusan ng kawalan ng pag-asa na nagsimula sa pagkamatay ni Li Wei at Chen Jun, sa wakas ay may liwanag ng natatanaw. Hindi pa nila alam. Ngunit isang makasaysayang pagkikita na lubusang magpapabago sa kanilang buhay ang naghihintay. Ang masasakit na alaala sa tsina ay bahagi na ng nakaraan. Dumating na ang oras upang magtanim ng bagong pag-asa sa isang bagong lupain. Ang tunay na kwento ng magkapatid ay ngayon pa lamang magsisimula. Huling bahagi ng tag-araw ng 2004, sumikat ang araw sa Sitio San Roque, La Trinidad, Benguet. Kasabay ng huni ng mga ibon sa kabundukan, sinimulan ni Jose Reyes ang kanyang araw. Sa edad na 62, isa siyang retiradong guro na namatayan ng asawa at mag-isang nagsasaka. Mukhang maganda ang araw ngayon, bulong ni Jose sa sarili habang lumalabas ng bahay. Malalim na ang mga guhit ng panahon sa kanyang mukha, ngunit hindi nagbago ang kanyang banayad ng ngiti. Ito ang dahilan kung bakit siya iginagalang ng mga taga-nayon. Habang naglalakad patungo sa kanyang taniman, biglang natigilan si Jose. May kakaiba siyang nakita sa gitna ng mga talahib. Ano yon? Nang lumapit siya, nakita niya ang 2 dalagang walang malay na nakahandusay. Punit-punit ang kanilang damit at puno ng sugat ang buong katawan. Diyos ko! Nataranta si Jose. Malinaw na kailangan niya itong i-report, ngunit inuna niya munang suriin ang kanilang kalagayan. Parehong humihinga ang dalawa
ngunit napakahina. Maputla ang kanilang mga mukha at malamig na parang yelo ang kanilang mga katawan. Mapanganib kung hahayaan lang niya sila roon. Hindi maaari. Kailangan ko silang dalhin sa bahay. Mas pinili ni Jose ang buhay ng tao kaysa sa alituntunin. Pinasan niya muna si Lina at dinala sa bahay. Pagkatapos ay bumalik siya para kay Maria. Pagdating sa bahay, agad siyang nagsagawa ng paunang lunas. Nilinis niya ang kanilang mga sugat gamit ang maligamgam na tubig at binalot sila ng malinis na kumot. Magiging maayos kaya sila? Puno ng pag-aalala ang puso ni Jose, ngunit hindi siya maaaring sumuko. Binantayan niya sila buong gabi. Sa ikalawang araw, unang nagkamalay si Maria. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagulat sa di pamilyar na paligid. "Nasaan ako?" Mahina ang kanyang boses, ngunit narinig ito ni Jose. Maingat siyang lumapit. "Gising ka na pala." "Salamat sa Diyos." Medyo gumaan ang loob ni Maria sa mainit na boses ni Jose, ngunit nanatili pa rin siyang mapagmatyag. "Sino po kayo? Nasaan po ako?" "Ako si Jose Reyes. Nasa Sitio San Roque tayo, sa bahay ko. Bakit po ninyo kami tinulungan?" May pagdududa sa mga mata ni Maria. Sa tsina, natutunan niyang hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan. Hindi ko kayang basta na lang talikuran ang taong nangangailangan ng tulong. Sa simple ngunit tapat na sagot ni Jose, unti-unting nagbukas ang puso ni Maria. "Kailan po kaya magigising ang ate ko?" "Magigising din siya. Huwag kang mag-alala." Ipinagluto ni Jose ng mainit na lugaw si Maria. Para kay Maria, na matagal nang hindi nakakakain ng maayos, ito ay parang isang biyaya. "Salamat po." "Walang anuman. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang." Sa ikatlong araw, umaga, nagkamalay si Lina. Mas matindi ang kanyang pag-iingat kaysa kay Maria. "Maria, ayos ka lang ba?" Ang unang salita ni Lina ay pag-aalala para sa kapatid. "Opo ate, tinulungan tayo ng mama na ito." Ngunit patuloy pa ring pinagdududahan ni Lina si Jose. Bilang ate, malaki ang responsibilidad niyang protektahan ang kanyang kapatid. "Bakit po ninyo kami tinutulungan? Ano pong kapalit?" Sa matalas na tanong ni Lina, napangiti ng mapait si Jose. "Kapalit? Wala akong hinihiling na kapalit. Walang libre sa mundo. Siguradong may gusto kayong makuha. Kung gayon, may isa akong hihilingin. Magpagaling kayo agad. Iyon lang ang tanging hiling ko." May Fs a 5 C. Sa tapat na salita ni Jose, unti-unting bumaba ang depensa ni Lina. Mula sa sumunod na araw, mas masigasig na inalagaan ni Jose ang magkapatid. Pinakuluan niya sila ng mga halamang gamot para makatulong sa paggaling at pinakain ng masusustansiyang pagkain. Itong halamang gamot na ito ay mabuti para sa mabilis na paghilom ng sugat. Ang tiyaang pinakuluan ni Jose ay mapait, ngunit alam nilang mabuti ito para sa kanilang katawan. "Lolo, bakit po napakabuti ninyo sa amin?" tanong ni Maria. Naaalala ko kasi ang anak kong babae. Kapag nakikita ko kayo." "May anak po kayo?" "Oo, dati. Pero nasa langit na siya ngayon." May bakas ng pangungulila sa mga mata ni Jose. Noon lang naintindihan ng magkapatid ang kanyang damdamin. "Pasensya na po. Hindi po namin sinasadyang itanong. Ayos lang. Sa katunayan, dahil sa inyo, hindi na ako nalulungkot." Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik ang lakas ng magkapatid. Salamat sa masusing pag-aalaga ni Jose. "Mabuti naman at malakas na kayo ngayon," sabi ni Jose na may ginhawa habang tinitingnan ang naghihilom na mga sugat ng magkapatid. "Dahil po sa inyo ito. Maraming, maraming salamat po." Taus-pusong pasasalamat ni Lina. "Nga pala, saan ba kayo nanggaling? Paano kayo napadpad at bumagsak sa bundok?" Sa natural na tanong ni Jose, nabigla ang magkapatid. Hindi pa sila handang sabihin ang kanilang pagkatao. "Naligaw lang po kami." Mabilis na sagot ni Maria. "Ganoon ba? Mukhang may pinagdadaanan kayo."
Pero kung ayaw niyong pag-usapan, ayos lang. Hindi na nagtanong pa si Jose. Muli, naantig ang magkapatid sa kanyang pag-unawa. Pagkalipas ng 1 linggo, sinubukan ng magkapatid na tumulong sa mga gawaing bahay, ngunit pinigilan sila ni Jose. Hindi pa kayo lubusang magaling. Magpahinga pa kayo. Ayos lang po kami. Hindi po namin kayang umasa na lang palagi sa inyo, pagpupumilit ni Lina. Likas sa kanya ang ayaw umasa sa iba. Sige, pero magsimula muna kayo sa mga magagaan na gawain. Naintindihan ni Jose ang kanilang nararamdaman. Habang naglilibot sa bahay, napansin ni Maria ang isang painting na nakasabit sa isang sulok. Ang ganda po ng painting na ito. Ah, iyan ay gawa ng asawa ko. Mahilig siyang magpinta. Ang galing po niya. Ako rin po. Medyo marunong magpinta. Talaga? Sige, subukan mong gumuhit minsan. Inabutan ni Jose si Maria ng papel at lapis. Nang makita ni Jose ang iginuhit ni Maria, namangha siya. Wow! Ang galing mo pala talaga! Salamat po. Nagliwanag ang mukha ni Maria. Masaya siyang muling gawin ang bagay na gusto niya. Nagpakita naman ng interes si Lina sa pagsasaka. Kasama si Jose, nilibot niya ang taniman at nagtanong tungkol sa mga pananim. Paano po itinatanim ang mga ito? Oh, interesado ka pala sa pagsasaka. Opo. Gusto ko pong matuto. Buong pusong tinuruan ni Jose si Lina ng mga paraan ng pagsasaka. Si Lina ay may natural na talento rito. Magaling ka. Mabilis kang matuto. Namanggalains praise in the reasoned. Namanggalains present. Masaya po. Parang may kakaibang pakiramdam kapag nag-aalaga ka ng isang bagay na buhay. Ang magkapatid ay unti-unting umaangkop sa kanilang bagong buhay sa kani-kanilang paraan. Isang gabi, habang nagkakape ang tatlo sa labas, tumanaw si Jose sa langit. Ang daming bituin. Ang ganda nga po, sabi ni Maria. Sa Tsina, hindi nila naranasan ang ganitong kapanatagan. Ang gaan po ng pakiramdam dito, pag-amin ni Lina. Ngumiti si Jose. Mabuti kung ganoon. Sana maging isang mapayapang lugar ang bahay na ito para sa inyo. Maraming salamat po, Lolo. Paano po namin kayo mababayaran? Bayad? Ang makita kayong masaya ay sapat na sa akin. Lubos na naantig ang magkapatid sa walang pasubaling pagmamahal ni Jose. Pagkalipas ng 1 buwan, lubusan ng gumaling ang magkapatid. Ngunit wala silang balak umalis. Masyado nilang nagustuhan ang lugar. Lolo, pwede po ba kaming manatili rito? Maingat na tanong ni Maria. Oo naman. Ituring ninyong tahanan ninyo ito. Talaga po? Oo. Malungkot mamuhay mag-isa. Pero nang dumating kayo, nagkaroon ng liwanag ang bahay na ito. Napaluha ang magkapatid. Ito ang unang pagkakataon sa matagal na panahon na nakaramdam sila ng init ng isang pamilya. Kung gayon po, magtatrabaho kami ng mabuti, pangako ni Lina. Sige, kung magtutulungan tayong tatlo, kaya nating gawin ang lahat. Ng gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakatulog ng mahimbing ang magkapatid. Hindi sila binangungot. Maging si Jose ay nakatulog ng mahimbing. Pakiramdam niya, ang kanyang tahimik na bahay ay muling naging isang tahanan. Kinabukasan, nagsimula ang bagong buhay ng tatlo. Tumulong si Lina sa bukid habang si Maria ang namamahala sa bahay. Itinuring ni Jose ang dalawa na parang sarili niyang mga anak. Ano kayang lulutuin natin para sa hapunan? Tanong ni Maria. Mag-adobo tayo? Mungkahi ni Jose. Sige po, tutulong ako. Ang hapunan na pinagsaluhan nilang tatlo ay espesyal. Nadama nila ang diwa ng isang pamilya. Ang sarap! Sabi ni Lina habang itinataas ang kanyang hinlalaki. Mas masarap talaga kapag sabay-sabay kumakain. Masayang sabi ni Jose. Nagpatuloy ang mga simple, ngunit masayang araw. Unti-unting nalimutan ng magkapatid ang kanilang masakit na nakaraan. Ngunit alam nilang darating ang araw na kailangan nilang sabihin ang kanilang tunay na pagkatao.
Hindi nila kayang magsinungaling kay Jose habang buhay. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, nais nilang ingatan ang mahahalagang sandaling ito. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam sila ng tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Para kay Jose, hindi mahalaga kung anuman ang pinagdaanan ng magkapatid, ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Silang tatlo ay naging hindi mapaghihiwalay na bahagi ng buhay ng isa't isa. Isang makasaysayang pagkikita ang bumuo ng isang bagong pamilya. Taglagas ng 2004, bumagsak ang unang hamog sa Sitio San Roque. 2 buwan na ang lumipas mula nang manirahan ang magkapatid sa bahay ni Jose. Sina Lina at Maria ay lubusan ng gumaling at nasanay na sa kanilang araw-araw na pamumuhay kasama si Jose. Ngunit may isang mabigat na pasanin sa puso ni Lina. Ang katotohanang itinatago nila ang kanilang tunay na pagkatao. Isang gabing maliwanag ang buwan, hindi makatulog si Lina at lumabas sa bakuran. Dumampi ang malamig na hangin sa kanyang pisngi, ngunit hindi nito napawi ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ka makatulog? Lumitaw si Jose. Tila hindi rin siya makatulog. Opo, medyo po. Mas mahina ang boses ni Lina kaysa karaniwan. May gumugulo ba sa isip mo? Tanong ni Jose habang umuupo sa tabi niya. Dahil sa kanyang mainit na pag-aalala, lalong bumigat ang kalooban ni Lina. Lolo. Binuksan ni Lina ang kanyang bibig ngunit isinara itong muli. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Dahan-dahan lang. Okay lang. Dahil sa paghihikayat ni Jose, nagkalakas ng loob si Lina. Nagtataka. Siyempre. Pero handa akong maghintay hanggang sa handa na kayong magsabi. Sa sagot ni Jose, hindi na napigilan ni Lina ang kanyang damdamin. Kami po. Galing kami sa Tsina. Isang katahimikan ng namayani. Nagulat si Jose. Sa Tsina? Opo. Mga takas po kami. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lina. Gumaan ang kanyang loob dahil sa wakas ay nasabi na niya ang katotohanan, ngunit kasabay nito ang takot. Matagal na hindi nagsalita si Jose. Natakot si Lina na baka itaboy niya sila. Kaya pala ganyan karami ang mga sugat ninyo. Dahan-dahang nagsalita si Jose. Taliwas sa kanyang inaasahan, mainit ang kanyang boses. Natakot po kaming sabihin. Baka po kasi paalisin ninyo kami. Paalisin? Ano bang sinasabi mo? Hindi mahalaga kung saan kayo galing. Sa sinabi ni Jose, itinaas ni Lina ang kanyang ulo. Talaga po? Oo. Ang mahalaga, narito kayo ngayon. Hindi na napigilan ni Lina at humagulgol siya. Ang lahat ng emosyong kinimkim niya ay bumuhos. Salamat po. Maraming salamat po. Magpahinga ka na ngayon ng mahimbing. Huwag ka nang mag-alala. Hinaplos ni Jose ang balikat ni Lina. Kinabukasan, ikinuwento ni Lina kay Maria ang nangyari kagabi. Sinabi ko na lahat kay Lolo kagabi. Talaga ate? Oo. Hindi ko na kayang itago pa. Anong reaksyon niya? Iba sa inaasahan natin. Mas naging maalaga pa siya sa atin. Nakahinga ng maluwag si Maria. Mula sa araw na iyon, lalong lumalim ang ugnayan nilang tatlo. Dahil wala nang itinatago, naramdaman nila ang kalayaan. Paano? Ang buhay ninyo sa Tsina. Natural na tanong ni Jose. Mahirap po. Kulang sa pagkain. At hindi kami malayang magsalita. Sagot ni Lina. Pero nagawa ninyong makarating dito. Ang tatag ninyo, muntik na po kaming mamatay. Kung hindi niyo po kami nailigtas. Sa sinabi ni Maria, umiling si Jose. Hindi. Kayo mismo ang lumaban para mabuhay. Tumulong lang ako. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon ni na Jose at ng magkapatid ay lumampas pa sa pagiging tagapag-alaga at inaalagaan. Itinuring ni Lina at Maria si Jose bilang kanilang ama at itinuring din ni Jose ang magkapatid bilang kanyang mga tunay na anak. Isang gabi, habang nagkakape at nagkukuwentuhan ang tatlo, nagtanong si Maria. Kasama ko ang asawa at anak ko. Masasayang araw iyon.
May pangungulilang sabi ni Jose. Paano po sila nawala? Aksidente sa bus. Biglaan silang nawala. Pareho. Nanginginig ang boses ni Jose. Masakit pa rin ang alaala. Pasensya na po. Hindi po namin sinasadya. Ayos lang. Kaya ko nang pag-usapan ngayon. Nang gabing iyon, lubos na naunawaan ni Lina ang kalungkutan ni Jose. Lahat sila ay dumanas ng sakit ng pagkawala ng mga mahal sa buhay. Malungkot din pala si Lolo. Tulad natin. Oo. Pero nang dumating kayo, nagkaroon ulit ako ng dahilan para mabuhay. Naantig ang magkapatid sa pag-amin ni Jose. Habang papalapit ang taglamig, lalong tumibay ang kanilang ugnayan. Itinuring ni Jose ang magkapatid bilang kanyang mga tunay na anak at itinuring din nila si Jose bilang kanilang ama. Isang gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang espesyal na damdamin ang nabuo sa pagitan ng magkapatid at ni Jose sa isang malamig na gabi. Nilagnat si Jose, buong gabi siyang binantayan ng magkapatid. Ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Lina habang dinadama ang noo ni Jose. Salamat. Panatag ang loob ko dahil nandito kayo. Hinawakan ni Jose ang kamay ni Lina. Sa sandaling iyon, isang kakaibang koneksyon ang kanilang naramdaman. Ganoon din ang naramdaman ni Maria. Ang mainit na pag-aalaga at walang pasubaling pagmamahal ni Jose ay lubos na nakaantig sa kanya. Hindi natin masuklian ang lahat ng utang na loob natin kay Lolo. Hindi ito utang na loob. Pamilya tayo. Sa mga salita ni Jose, lalong natinag ang puso ng magkapatid. Pagsapit ng tagsibol, isang mas kagulat-gulat na pangyayari ang naganap. Parehong nagdadalang tao, sina Lina at Maria. Ate, tingin ko buntis ako. Maingat na sabi ni Maria. Ako rin, sagot ni Lina. Anong gagawin natin? Kailangan nating sabihin kay Lolo. Ngunit hindi madaling sabihin. Hindi nila alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, unang nagsalita si Lina. Lolo, may sasabihin po kami. Ano iyon? Buntis po kami. Nabigla si Jose. Hindi niya ito inaasahan. Talaga? Opo. Pareho po kami. Matagal na nag-isip si Jose. Isang komplikadong damdamin ang bumalot sa kanya. Lolo, kasalanan po namin. Aalis na po kami. Umiiyak na sabi ni Lina. Hindi, huwag kayong umalis. Mabilis na pigil ni Jose. Siguro, ito ang tadhana. Isang bagong simula para sa ating lahat. Nagulat ang magkapatid sa sinabi ni Jose. Sigurado po kayo? Oo. Sa katunayan, naantig ang magkapatid sa katapatan ni Jose. Ngunit kailangan nilang ipaalam ang katotohanan ito sa mga taga-nayon. Hindi ito magiging madali. Kailangan kong sabihin sa mga nakakatanda sa nayon, desidido si Jose. Sa isang pulong sa barangay hall, naglakas loob si Jose. May sasabihin po ako. Ano iyon? Jose, tanong ni Kapitan Ambo. May nakatirang magkapatid sa bahay ko na galing sa Tsina. Nagbulungan ang mga tao. Mga takas mula Tsina? Opo. At nagdadalang tao sila sa anak ko. Lalong lumakas ang bulungan. Jose, nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Opo, Kapitan. Nasa tamang pag-iisip po ako. Sa matatag na sagot ni Jose, natigilan ang mga tao. Paano nangyari iyan? Pag-ibig po. Mahal namin ang isa't isa. Sa sinabi ni Jose, may mga nakaintindi, ngunit marami rin ang tumutol. Paano kung malaman ng gobyerno na may mga takas dito? Paano ninyo bubuhayin ang mga bata? Sunod-sunod ang mga nag-aalalang tanong. Tumayo si Kapitan Ambo. Tumahimik ang lahat. Natahimik ang bulwagan. Si Jose ay isang kagalang-galang na miyembro ng ating komunidad. Pagkatiwalaan natin ang kanyang desisyon, medyo gumaan ang tensyon dahil sa sinabi ng kapitan. Pero hindi ba't kailangan pa ring i-report? Hayaan nating si Jose ang mag-asikaso niyan. Sa huli, tinanggap ng mga taga-nayon ang desisyon ni Jose. Ilang araw ang lumipas, kusang loob na nag-report si Jose sa mga awtoridad. Sumailalim ang magkapatid sa proseso
sa isang ahensya para sa mga refugee. Huwag kayong mag-alala. Babalik din kayo agad. Pag-alo ni Jose. Sa magkapatid. Mag-ingat din po kayo, Lolo. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik ang magkapatid. Malugod silang tinanggap ng mga taga-nayon. Mabutit nakabalik na kayo. Ngayon, opisyal na kayong taga rito. Naantig ang magkapatid sa mainit na pagtanggap. Nang malaman ng mga taga-nayon ang kanilang pagbubuntis, nag-ambag-ambag sila para sa mga gamit ng sanggol. Ito, damit para sa mga baby. Ito naman, mga lampin. May mga bonnet din kaming gansilyo. Napaluha ang magkapatid sa kabutihan ng mga tao. Salamat po. Maraming salamat po. Walang anuman. Trabaho namin yan. Ngayon, silang tatlo ay tunay ng isang pamilya. Hindi man magkadugo, ngunit pinagbuklod ng pag-ibig. Ang mga anak natin ay lalaking masaya sa nayon na ito, sabi ni Lina. Oo, sabay-sabay nating palalakihin sila. Sabi naman ni Maria na puno ng pag-asa. Parang panaginip. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Nagkayakapan silang tatlo. Ito ang tunay na kaligayahan na natagpuan nila matapos ang mahabang paghihirap. Dumating ang tagsibol sa nayon at unti-unting lumaki ang mga tiyan ng magkapatid. Habang hinihintay ang pagsilang ng mga bagong buhay, masaya ang lahat. Si Jose, sa edad na 62, ay naghahanda na para maging isang ama at ang magkapatid ay naghahanda na para mag-alaga ng bagong buhay sa isang bagong lupain. Ngayon, ang tunay na kwento ng isang bagong pamilya ay magsisimula na. Tagsibol ng 2005, puno ng simoy ng bagong buhay ang Sitio San Roque. Habang papalaki ang tiyan ni Lina, papalapit na rin ang kanyang panganganak. Si Jose, sa edad na 62, ay abala sa paghahanda para maging isang ama. Lina, ayos ka lang ba? Maingat na tanong ni Jose sa tabi ni Lina. Hinaplos ni Lina ang kanyang tiyan at ngumiti. Mga baby? Opo. Sabi po ng doktor, kambal daw po. Nanlaki ang mga mata ni Jose. Isang halo ng tuwa at gulat ang kanyang naramdaman. Kambal? Isang malaking biyaya yan. Pinanood naman ni Maria ang tiyan ng kanyang ate nang may pagkamangha dahil buntis din siya. Lalo siyang nasabik. 3 agad ang magiging baby sa bahay natin, tuwang-tuwang sabi ni Jose. Ilang araw ang lumipas, nagsimula ng humilab ang tiyan ni Lina, nagtulungan ang buong nayon. Dalian nyo! Dalhin na siya sa ospital! Sigaw ni Jose. Pagdating sa ospital, mahabang oras ang lumipas. Nag-aalalang naghintay sa labas sina Jose at Maria. Magiging okay po kaya siya? Tanong ni Maria. Magiging okay siya. Malakas si Lina, pag-alo ni Jose kay Maria, bagamat siya man ay kinakabahan. Sa wakas, lumabas ang doktor. Congratulations! Isinilang ang isang malusog na batang lalaki at babae. Sa sobrang tuwa, nagkayakapan sina Jose at Maria. Talaga po? Okay lang po ba talaga sila? Opo. Ligtas po ang ina at ang mga sanggol. Pagpasok sa silid, napaluha si Jose nang makita ang mga bagong silang na sanggol. Salamat po. Itay, sa sinabi ni Lina, lalong naantig si Jose. Anong ipapangalan natin sa kanila? Yung lalaki po, Sinag, at yung babae, Liway. Simbolo po ng liwanag at init. Magandang pangalan. Ang aming Sinag at Liway, sabi ni Jose, habang maingat na kinakarga ang mga sanggol. Pagkalalipas ng 1 buwan, malugod na tinanggap ng mga taga-nayon ang pag-uwi ni Lina at ng mga sanggol. Naku, ang gagandang bata! Kamukha ni Itay si Sinag at kamukha naman ni Nanay si Liway. Sa gitna ng pagbati ng mga taga-nayon, nagsimula ang bagong pamilya. Pagsapit ng tag-araw, dumating na rin ang oras ng panganganak ni Maria dahil may karanasan na. Medyo mas kalmado na sila. Paano kung kambal din, tulad ni ate? Mas mabuti! Natatawang sagot ni Jose. Nagsilang si Maria
ng isang anak na babae. Pinangalanan nila itong Hiraya. Ang ganda rin ni Hiraya. Masayang sabi ni Jose, habang karga ang bunsong anak. Ngayon, hindi na nawawala ang iyak ng mga sanggol sa bahay ni Jose. Ngunit ang mga iyak na iyon ang nagbigay liwanag sa kanilang tahanan. Ang iingay nila. Natatawang sabi ni Jose, ngunit bakas sa kanyang mukha ang purong kaligayahan. Pasensya na po. Madalas po silang gumising sa gabi. Paumanhin ni Lina. Ano ka ba? Ito ang ingay na matagal ko nang hinihintay. Ang pag-aalaga ng bata ay mas mahirap kaysa inaasahan, lalo na ang 3 sanggol ng sabay-sabay. Ate, pagod na ako, sabi ni Maria. Ako rin. Pero kung magtutulungan tayo, kakayanin natin. Maging si Jose, sa kanyang edad, ay hirap sa pag-aalaga. Ngunit ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Kapag umiyak sila, ako na ang bahala. Hindi itay. Kaya ko po. Tinulungan ni Jose ang magkapatid maging sa gabi. Ngunit nagsimula ang problemang pinansyal. Malaki ang gastos sa pagpapalaki ng 3 bata. Ang gatas pa lang, malaki ng gastos. Nag-aalalang sabi ni Jose, ako na po ang magtatrabaho. Alok ni Lina. Hindi pa tapos ang pagpapagaling mo. Ano bang sinasabi mo? Ngunit hindi nila maaaring baliwalain ang problema. Hindi sapat ang kinikita ni Jose sa pagsasaka. At muli, tumulong ang mga taga-nayon. Ito konting ambag mula sa amin, sabi ni Kapitan Ambo habang inaabot ang isang sobre. Nako, hindi po namin matatanggap yan. Tanggi ni Jose. Tanggapin nyo na. Mga anak din natin sila ng nayon na ito. Naantig ang pamilya sa kabutihan ng mga tao. Nang medyo lumaki na ang mga bata, buong pusong sumabak si Lina sa pagsasaka at sa kanilang pagkamangha. Nagpakita siya ng pambihirang talento rito. Dahil kay Lina, maganda ang ani natin ngayon. Puri ni Jose. Masaya po. May kabuluhan ang ginagawa ko. Natagpuan ni Lina ang kanyang halaga sa pagsasaka. Ginamit naman ni Maria ang kanyang talento sa pagpinta para turuan ang mga bata sa nayon. Teacher Maria, tama po ba to? Tanong ng mga bata. Oo, ang galing. Maging mas malaya pa kayo sa pagguhit. Naging sikat ang art class ni Maria at nagkaroon din sila ng dagdag na kita. Noong 2007, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanilang lugar. Lahat ay naapektuhan. Nawasak ang mga bahay natin, naghihinagpis ang mga tao. Nanguna sina Jose at ang magkapatid sa pagtulong sa pagbangon. Tutulong tayo sa lahat ng ating makakaya, sabi ni Jose. Opo, ito na ang ating tahanan. Araw at gabi silang nagtrabaho at sa huli, naibalik nila ang dating anyo ng nayon. Ano na lang kaya ang nangyari sa atin kung wala ang pamilya ni Jose? Pasasalamat ng mga tao. Dahil dito, tuluyan ng itinuring na bahagi ng komunidad ang magkapatid. Hindi na sila mga takas, kundi mga tunay na taga-sitio San Roque. Malusog na lumalaki ang mga bata. Si Sinag ay naging isang responsableng kuya, habang sina Liway at Hiraya ay nagpakita ng kani-kanilang personalidad. Itay, sigaw ng mga bata. Habang tumatakbo palapit kay Jose, mga apo ko, ang lalaki nyo na. Masayang sabi ni Jose habang niyayakap sila. Noong 2008, kinilala si Lina bilang isang mahusay na babaeng magsasaka sa kanilang bayan. Dahil kay Lina, umunlad ang teknolohiya ng pagsasaka sa ating nayon, puri ng pinuno ng samahan ng kababaihan. Marami pa po akong natututunan. Mapagkumbabang sagot ni Lina. Nanalo rin si Maria sa isang local art competition. Nanalo ako ng premyo. Masayang sigaw ni Maria pag-uwi. Congrats, Maria! Ipinagdiwang ng buong pamilya ang kanyang tagumpay. Noong 2009, nang 4 at 5 taong gulang na ang mga bata, lalo silang naging malilikot. Lolo, ano pong pangalan ng bulaklak na ito? Tanong ni Sinag. Cosmos yan. Ang ganda, di ba? Nanay? Gusto ko rin pong magpinta. Sabi ni Liway kay Maria. Sige, anak, turuan kita.
Si Hiraya naman ay laging sumasama kay Lina sa bukid. Nanay, kailan po mamumula itong kamatis? Hintayin lang natin. Dahil sa pagdilig mo araw-araw, ang ganda ng tubo niya. Bawat bata ay may kanya-kanyang interes. Noong 2010, naging 70 anyos si Jose. Itay, huwag po kayong magpagod. Nag-aalalang sabi ni Lina. Ayos lang. Kailangan kong makita ang paglaki ng mga apo ko. Isang gabi, habang nagkukuwentuhan ang pamilya, sinabi ni Maria, hindi ko akalaing magiging ganito tayo kasaya. Oo nga, parang panaginip, sang-ayon ni Lina. Hindi. Dahil nagmamahalan tayo? Sagot ni Jose. Lolo, magkakasama pa rin po tayo palagi, di ba? Tanong ni Sinag. Oo naman. Pamilya tayo? Sabi ni Jose habang niyayakap ang apo. Nang gabing iyon, habang nakatingin sa labas, binalikan ni Jose ang nakaraan. Ang pagligtas niya sa dalawang babae sa bundok 6 na taon na ang nakalipas ay ang pinakamagandang desisyon sa kanyang buhay. Salamat Panginoon, bulong niya. Sina Lina at Maria ay may parehong iniisip. Ang kaligtasan na natagpuan nila sa gitna ng kawalan ng pag-asa ay nagbunga ng ganito kalaking kaligayahan. Ang saya talaga natin. Ang 3 bata ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng pagmamahal ng kanilang lolo at 2 ina. Ang binhi ng pag-ibig na itinanim sa maliit na bahay sa Sitio San Roque ay isa ng malaking puno na sumisilong sa buong pamilya. May mga pagsubok, ngunit dahil sa pagmamahalan at sa tulong ng mga taga-nayon, nalampasan nila ang lahat para sa kanila. Na ngayon ay isang tunay na masayang pamilya. Mas malalaki pang pagsubok at mas malalaking kagalakan ang naghihintay. Huling bahagi ng taglagas ng 2018, umihip ang malamig na hangin sa Sitio San Roque sa edad na 75. Nanghina na, nang husto si Jose. Ngunit ang kanyang tingin sa 3 apo ay nananatiling mainit. Lolo, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng 11 B. Taong gulang na si Sinag. Ayos lang ako. Apo. Nakangiting sabi ni Jose habang hinahaplos ang buhok ng apo. Ngunit ang kanyang kamay ay wala ng dating lakas. Lumapit din sina Liway at Hiraya. Lolo, kwentuhan niyo po kami ulit, sabi ni Liway. Anong kwento? Yung kwento po noong una niyong nakilala sina nanay. Madalas ikuwento ni Jose ang kuwentong iyon. At sa tuwing maririnig nila ito, laging naantig ang mga bata. Noong mga panahong iyon, hirap na hirap ang mga nanay ninyo. Pero hindi sila sumuko. Habang naghahanda ng hapunan sina Lina at Maria, narinig nila ang usapan. Pareho na silang mahigit 6 anyos. Ngunit sa harap ni Jose, para pa rin silang mga bata. Mukhang laging pagod si Itay ngayon. Sabi ni Lina. Oo nga, ayaw namang magpatingin sa doktor. Nang gabing iyon, biglang bumagsak si Jose. Itay! Sigaw ni Lina at Maria. Lolo! Umiiyak na sumunod ang mga bata. Isinugod nila si Jose sa ospital kung saan nanatili siyang walang malay sa loob ng ilang araw. Nagdasal ang pamilya sa tabi ng kanyang higaan. Gumising na po kayo, umiiyak na sabi ni Lina habang hawak ang kamay ni Jose. Itay, paano na kami kung wala kayo? Pagkalipas ng 3 araw, nagkamalay si Jose. Nag-alala pala kayo. Itay, salamat sa Diyos, sabi ng pamilya habang umiiyak sa ginhawa. Ngunit sinabi ng doktor na hindi maganda ang kalagayan ni Jose. Humina na po siya ng husto. Mabuting ihanda na ninyo ang inyong mga sarili. Gumuho ang mundo ng pamilya. Pag-uwi, mas madalas nang nakahiga si Jose. Ngunit pinahalagahan niya ang bawat sandali kasama ang pamilya. Sinag. Interesado ka talaga sa pagsasaka, ano? Opo, Lolo. Tinuruan po ako ni Nanay. Liway, anong gusto mong maging paglaki mo? Social worker po. Gusto ko pong tulungan ang mga mahihirap. Ikaw, Hiraya? Maging pintor po, tulad ni Nanay. Ang gagaling ng mga apo ko. Tuwang-tuwang
Sabi ni Jose. Isang gabi, tinawag ni Jose sina Lina at Maria. May gusto akong sabihin sa inyo. Umupo sila sa tabi ng kanyang kama. Kahit wala na ako, alam kong kaya ninyong mabuhay ng maayos. Itay, huwag po kayong magsalita ng ganyan, umiiyak na sabi ni Lina. Makinig kayo, matatag na kayo ngayon. Palakihin ninyo ng mabuti ang mga bata at magtulungan kayo palagi. Opo, Itay. Pangako po, sagot ni Maria. Ang saya-saya ko na nakilala ko kayo. Ito ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Isang tahimik na gabi ng Disyembre, payapang pumanaw si Jose sa piling ng kanyang pamilya. Lolo! Sigaw ng mga bata. Ngunit hindi na siya sumagot. Sa kanyang libing, dumating hindi lamang ang mga taga-nayon, kundi pati na rin ang maraming mga refugee at opisyal. Nakarating na pala sa malayo ang kabutihan ni Jose. Isang tunay na santo si Mang Jose. Sabi ng mga tao, hindi po namin malilimutan ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa amin, Itay. Pangako ni Lina sa kanyang eulogy. Ipagpapatuloy po namin ang pagmamahal na iyon, dagdag ni Maria. Matapos pumanaw si Jose, nalugmok sa kalungkutan ng pamilya. Paglipas ng panahon, hanggang 2025, si Sinag, 20 anyos na, ay naging isang makabagong magsasaka sa kanilang nayon. Si Liway ay nag-aral ng social work at tumulong sa mga refugee. Si Hiraya naman ay naghahanda ng pumasok sa isang art school. Si Lina ay naging pangulo ng samahan ng kababaihan sa kanilang nayon, habang si Maria ay nagtuturo ng sining sa community center. Isang araw, isang bagong pamilya ng mga refugee ang dumating sa kanilang nayon. Wala po kaming mapuntahan. Hindi nag-atubili sina Lina at Maria na tulungan sila. Dito muna kayo sa bahay namin. Talaga po? Salamat po. Nakatanggap din kami ng tulong noon. Mainit na sabi ni Maria. Maging sina Sinag, Liway at Hiraya ay tumulong. Ito ang gagawin ni Lolo kung nabubuhay siya, sabi ni Sinag. Oo. Ipinagpapatuloy natin ang puso ni Lolo, sang-ayon ni Liway. Ipinagpapatuloy nila ang binhi ng pag-ibig na itinanim ni Jose. Isang gabi, habang inaalala nila si Jose, sinabi ni Hiraya, "Miss ko na si Lolo." "Ako rin," sabi ni Sinag. "Palagi nating kasama si Lolo," sabi ni Lina. "Tama. Sa tuwing nagmamahal tayo, kasama natin siya," dagdag ni Maria. Tumingala sila sa langit. Isang bituin ang nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa iba. "Lolo, maayos po ang buhay namin dito," sabi ni Liway sa langit. "Mabubuhay po kami tulad ninyo," pangako ni Sinag. "Tutulong din po kami sa iba," dagdag ni Hiraya. Ang kuwento ng dalawang magkapatid na nakatagpo ng pag-asa sa gitna ng kawalan at ng isang matandang lalaki ay naging simbolo na ngayon ng pag-asa. Ang kanilang pag-ibig ay lumampas sa kanilang nayon at umabot na sa buong mundo. Si Sinag ang nangunguna sa kinabukasan ng pagsasaka. Si Liway ang tumutulong sa mga nangangailangan. At si Hiraya ang nagbibigay init sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng sining. Sina Lina at Maria ay patuloy na nag-aabot ng tulong. Isinasabuhay nila ang walang pasubaling pagmamahal na ipinakita sa kanila ni Jose. Ang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa maliit na bahay sa Sitio San Roque ay isa ng walang katapusang mensahe ng pag-asa. Pag-ibig na lumampas sa digmaan at ideolohiya, pagmamahal ng pamilyang higit pa sa dugo, at ang lakas ng pag-asang hindi sumusuko. Hindi namamatay ang pag-ibig. Ito ang isinulat ni Hiraya sa isa sa kanyang mga pinta. Tulad ng isinulat niya, hindi namatay ang pag-ibig ni Jose. Sa halip, patuloy itong lumalago sa puso ng mas maraming tao. At ang pag-ibig na iyon ay lilikha pa ng ibang mga himala, ng ibang mga pag-asa. Magpakailanman, ang mainit na kwento ng Sitio San Roque ay nagpapatuloy. Ang kwento natin ay nagtatapos dito. Sa pamamagitan ng kwentong ito, muli nating napag-isipan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pamilya.
Ang walang pasubaling pagmamahal na ipinakita ni Lolo Jose Reyes ay lumikha ng isang tunay na pamilya na higit pa sa dugo. Ipinakita nito ang lakas ng pag-asa na hindi sumusuko kahit sa pinakamadilim na sitwasyon at kung paano mababago ng isang mabuting desisyon ang buhay ng napakaraming tao. Sa pagbabahagi ni Lina at Maria ng pagmamahal na kanilang natanggap, natuklasan natin ang ganda ng isang siklo ng kabutihan. Sa huli, natutunan natin na habang mas ibinabahagi ang pag-ibig, lalo itong lumalaki. At ang pag-ibig na iyon ang nagpapainit sa ating mundo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like, subscribe, at ibahagi sa iba. At sa mga komento, sabihin ninyo sa amin kung ano ang gagawin ninyo sa ganitong sitwasyon. Hinihintay din namin ang inyong kwento.